Mga pagkakataon sa buhay na tahimik ang Diyos. Hindi siya nagsasalita, hindi siya kumikilos. At akala natin okay lang lahat. Pero ang hindi natin alam, ang katahimikan ng Diyos, minsan iyon ay babala bago ang bagyo. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang eksena sa aklat ng Ezekiel. Isang eksenang kakaiba, nakakagulat at nakakatindig balahibo. Hindi ito isang simpleng kwento. Ito ay isang mensahe ng Diyos na hindi lang naririnig, kundi nakikita. Isipin mo ito, isang propeta, si Ezekiel, nakaupo sa gitna ng mga tao. Tahimik, nag-iisip, biglang nagsalita ang Diyos. Ezekiel, kumuha ka ng matalas na espada. Gamitin mo ito para pang-ahit at ahitin mo ang iyong ulo at balbas. Sa kultura nila, ang buhok ay simbolo ng dangal, pagkatao at identity. At ngayon, pinapakahitan siya ng Diyos sa ulo. Hindi lang iyon, sinabi ng Diyos, timbangin mo ang buhok, hatiin mo sa 3 bahagi. Ang ginawa ni Ezekiel, tinimbang niya ang buhok, tahimik, mabigat, ramdam mo ang tensyon. Ang unang bahagi, sinunog niya sa apoy. Ang ikalawang bahagi, tinaga niya gamit ang espada. Ang ikatlong bahagi, ikinalat niya sa hangin, pinagpad ng hangin, at may kakaunting hibla na itinago niya sa laylayan ng kanyang damit. Kung ikaw ang nanonood noon, mapapatanong ka, anong ginagawa ng propetang ito? Bakit ganito ang utos ng Diyos? At dito nagsimula ang panginginig. Sinabi ng Diyos, Ezekiel, ang buhok na iyon ay ang Jerusalem. Hindi lang buhok ang sinunog, mga tao iyon. Hindi lang buhok ang tinaga, mga buhay iyon. Hindi lang buhok ang tinangay ng hangin, mga kaluluwang mawawala iyon. Ang tanong ay bakit? Bakit umabot sa ganito? Sinabi ng Diyos, I place Jerusalem at the center of the nation. Ibig sabihin, pinili sila ng Diyos, binigyan ng pagkakataon, binigyan ng liwanag, pero mas lumala pa sila kaysa sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi lang sila nagkasala, tinanggihan nila ang Diyos habang kilala siya. Hindi lang sila naligaw, pinili nilang huwag makinig. At alam mo kung ano yung nakakatakot dito? Kasi hindi ito kwento ng mga taong walang Diyos. Ito ay kwento ng mga taong malapit sa Diyos pero hindi sumusunod. Ngayon, pag-usapan natin yung 3 bahagi. Yung una, yung sunog, judgment from within. Magugutom sila, magkakaroon ng matinding paghihirap hanggang sa ang mga tao kakainin ang sariling laman at totoo, ganoon kalala. Pangalawa, yung espada, judgment from enemies. Ang kaaway darating, walang awa, walang pipiliin at walang ititira. Pangatlo, hangin, scattered lives. Ang iba mabubuhay pero mawawala sa direksyon. Kalat, walang tahanan, walang identity. At ito ang matindi. Kahit yung kakaunting buhok na tinago, kahit yung mga akala mong safe. Sinabi ng Diyos, kukunin ko pa rin at susunugin. Ibig sabihin, walang pagtatago sa kasalanan. Kahit gaano mo ito itago, kahit gaano mo ito paliitin, kung hindi mo isusuko sa Diyos, maaabot ka pa rin ng apoy. Pero, ito ang twist, hindi galit lang ang nararamdaman ng Diyos dito, may sakit. Sinabi niya, I will satisfy my fury. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan na. Alam niyo ba, ang Diyos hindi agad nagpaparusa, nagbibigay siya ng pagkakataon, babala, paalala at koreksyon. Pero kapag paulit-ulit mo siyang tinatanggihan, darating ang punto na hindi na siya mananahimik. Ngayon, hindi ba parang ganito rin ang mundo natin? Alam natin ang tama, pero ginagawa pa rin natin ang mali. Naririnig natin ang salita ng Diyos, pero hindi tayo sumusunod. Nasa church tayo, pero hindi surrender ng puso. Ang tanong, gaano katagal bago magsalita ang Diyos sa buhay mo? Papaano kung ang buhok na iyon ay simbolo ng buhay mo? Alin ka doon? Yung nasusunog sa loob? Yung tinatamaan ng espada? Or yung naliligaw, walang direksyon? At papaano kung matagal nang nagsasalita ang Diyos pero hindi ka lang nakikinig? Ang mensahe ng Ezekiel chapter 5 hindi lang tungkol sa judgment, ito ay tungkol sa urgency. Urgency na bumalik habang may oras pa, makinig habang may pagkakataon pa, magbago habang hindi pa huli ang lahat. Dahil kahit matindi ang warning, ang Diyos ay Diyos pa rin ng awa. Yung kakaunting buhok na tinago, kahit sinunog pa, hindi iyon ang katapusan ng kwento ng Israel. Dahil sa kabila ng judgment, may restoration. Sa kabila ng apoy, may bagong simula. Kaya ngayon, huwag mong hintayin na ang Diyos ang gumawa ng dramatic sign sa buhay mo bago ka makinig. Dahil kapag dumating ang punto na ang Diyos na ang kikilos, maaaring huli na para umiwas sa apoy. Kaya makinig ka na habang nagsasalita pa siya.